maggagawa po tayo ng isang, yung gagawin ko po yung activate 3 final. So unahin po natin yung router. Tatlo. Ito natin. Router. R1 2 3. So yan. And then maglalagay po tayo ng connection ay ports. So dito i-off po natin para may kabit. And then on. Ganun din po sa R2. Then maglalagay po ako ng mga PC, which ang kailangan po nating PC ay tatlo. Tignan ko lang po yung format. Anim pa lang PC. Anim. So 1 2 3 4 5 6. So dito po is PC6, dito PC2, dito PC1, dito PC4, PC3, and then PC5. I know, PC6, dito po yung PC5, PC5, then PC6. Yan. So connect, gagawa na po tayo ng connection. Yung connection nila. Connection. So yan, gagamit po tayo ng DCE. So DCE ay serial 1 to serial 1. And then next 0, serial 0, and then 0, and then 1, serial 1, isa pa R2 to R1, serials, yan. And then connection naman po PC through router. So tayo, crossover, yan. PC to, pass internet to, pass internet 1, dito pass internet 0, dito pass internet 0, pass internet 0, 4, pass internet 1, yan. And then dito sa PC3, fast ethernet to fast ethernet 0, 1 pala 1. And then yan, and then maglalagay na po tayo ng, lalagyan po natin ng IP config yung ating mga PC. Yung mga PC lalagyan natin PC desktop IP config. So para dito sa PC1 ay bago po pala ako kung nalalaman niyo po kung saan ko ay kukunin, dito po gumawa na po kanina ng submitting table. Yan, dito ko po kukunin yung mga IP address sa PC, sa mga PC at saka sa mga router. Yan, makikita nyo po sa CLI ng router mamaya kung saan ko yung mga IP address. Yan, tapos dito host, anong host to?
host 765. So sa mga host 665 tayo. Pin ko lang. So 192.168.5.254. Ito sa subnet table 255, 255. Ito is 254 kasi yun po yung nandun sa ating table na isa yung pinagkomputan ng mga theta, ganun. And then dito po sa default gateway is yung first usable IP ad dito sa subnetting table. Dito po tayo kukuha ng default gateway. So hanapin natin yung 765. 765 ay 192.255.0. Yan. Yan po ang sa ating mga PC1. Ang IP ad sa PC1. Yan po siya. Hindi to 1. Sorry. 1 hindi mali. Hindi po to 168 din pala to. 10254 2 lang yan, and this is 1. Yan, sorry. Nadulingan ko. Yan. So next na po tayo sa PC4. PC2. PC2 po tayo. PC2. Sunsudin natin. PC2. Test na. Config. Yan. PC2. So 192.8.6.254. Yan. And then yung subnetting table is 255, 255. Tama. Yun din yung nakalagay doon. And then dito 1 2.168.6.1 PC2 natin. PC3 para hindi tayo magulo, so natin PC1, PC2, ganun. So dito sa PC3 is 192.168.8.190. Yan. Sa subnetting table 2.5 parehas din sila sa PC2 and PC3. Yan, same sila kasi para sila ng theta. Yun din ang lalabas doon sa may theta nya. Yun yung nakalagay na subnet mask nya. So dito sa default gateway 192.6. Yan. Yung PC3. So yung PC3. Next natin to. So PC4. Stop. Yan. Then dito sa PC4 is host 150 yata. 150 siya. Host 150. So dito sa IPv4 192. Wait.
168.7.254. Yan, for subnetting mask. Same lang din. Same sila. Kasi same sila ng theta. Pero sa default, hindi sila pwede maging same dito. 68.7. So, PC5. For PC5, naglolo ko yung 126. Dito, magkamdi na. Magiging 128 na to. Kasi, itong kwan is nasa host 125. Nasa host 125 to, and then yung theta niya is is 0.128. So sa ating default gateway, to the set, so yan, para ating PC6 test. PC6 is I think ito yung host na 900. Yeah, 900 to. So ito yung bago ko pa pala to matapos, dito po pala sa IPv4, ang kinukuha ko pong dito is yung sa last IP add. Dito ko po kinukuha ito dito sa linyang to. And then para sa default gateway, itong first usable. Yan. At para naman po dun sa subnet mask, itong theta, which is titignan ko po siya sa dating ginawang table, yung sunod-sunod. Doon ko po binibase yung theta, yung ginawa namin. And then, so, I continue. Lolo ko yung 68 that 3 papalo ko yung pag-typean 3.254. So sa subnet mask 252. Yan po yung sa subnet mask niya. And then dito sa default gateway is kukunin ko sa first usable IP address. So ang first usable natin ay 192.168.0.1. Shit. Ito ayoko. Yan, .1. Yan. So tapos na po tayo maglagay ng IP. So hindi pa po siya nag-green. Para po mag-green yan, kailangan po natin maglagay ng good afternoon sir. So dito nilimutan ko in-start kanina. Yeah. Nalimutan ko i-start, di ko na-start. So ito na po sir yung naging output ko. It is PC1. Nakapaglagay na rin po ko ng mga IP. May video na po ko sa IP, dagdag ko na lang po. So dito nag-CLI na po ako sa R1. Yan. Ito po. Yan, so inumpisa ko na. Nag-enable, config, ipinatan ko na rin po so to yung hostname to R1, enable secret class, yung mga dati pong mga dating nilalagay. Yan, para gumana po yung router. So yun, tutuloy ko na po. Yan, login.
4, and then password po tayo ulit, Sesco, then login. So dito yung sa may ating PC2, i-connect ko siya dito. Kailangan natin gawing green. Yan po, green yung PC2, yan. Yan, green. So yan. Fast internet 0. So IP add, mag-IP add tayo dito. IP add. Yan. 6.1. Then yung subnet mask. 0. Enter. So no shot. Yan, nakita nyo naman po, nag-green. So, yung PC5 naman po ang pag-greenin natin. Yan. Para sa PC5, wait. So, teacher, tapos, FA01, then IP, add 92.168. Lalagyan po natin yung IP address ng PC5 at saka subnet mask nya. 6.1 and then subnet mask 55.255.255.128. yan. And then mali. Sorry. IP add is 192.168.8 po pala yun. Dot 1 space tapos subnet mask. Yan. And then no shot. Yan na po, nag-green na rin yung PC5 kasi na-connect natin. So ngayon gagawin po natin yung recursive. Yung recursive naman po ang gawin natin yan. Pa sa recursive ito pong router 1 is kailangan mag-green ito pong mga DCE connection nya. Gagawin po natin green yan para din po makapagbigay ng message si PC1 to PC4 to PC2 to PC1 ganun. So yun, maglalagay natin dito. So enter. Then exit natin yung ginawa natin kanina. And then try natin yung 0 then mag-IP add tayo. So that 168 dot rate dot 194. So 194 space 255.5.2. So check ko lang po sa aking subnet table yung IP address ng isang router. Yan, so tama. And then no shot tayo dito. No shot. Yan.
change state to done, and then mag-add po ulit tayo dito. So wala pa, hindi pa po kasi tapusin pa natin to. So dito sa ating one, kailan natin exit ulit. Ay hindi. Ilagay na natin yung S0, yung isa naman pong port 01. Then IP add 255 dot 252. Ayan, and then maglalagay po tayo ng clock rate dito. Clock rate natin is 9,600, tapos no shot. Yan, enter. Then mag-exit po tayo, tapos dito maglalagay po tayo yung kung dito ko naman po kukunin ko yung ilalagay natin ng mga IP address. Sa susunod kong gagawin sa mga IP route nya is dito sa broadcast, nandito sa subnet mask yun. Yan. Dito IP route 192.168.4 2.4.0 space 255 255 254.0 space, and then yung broadcast natin. Yan, saka arawan natin para ito na alisin. 192 7.0 space 255 255.0. So next is 8. Space 192 dot next tayo is 0 na to, 0. Kulang.
Sobrang tama. May dot zero pala dito. And then, space. Kuya, may exam ka ngayon? Ay, nag-i-input ka. So, dito, 0, 0 na dito. 0.0.0.0 space 0.0.0.0 pagka-apat, and then 1.3. Yan. So, next. Yan. 192 para mabilis. 168.8.202. So, yun. Yan na. And then, exit tayo dito. Yan. And then, exit. Yeah. So, wala pang nangyari. Dito, try natin. Cisco. Enable. Trust. Yan. So, show IP route to codes. Yan. Na-connect na. Connected. Get reset. Yan. So, dun na po tayo sa R2. Tapos ko na po sa R1. Yan. So, pupunta na po tayo. So, dito po, maglalagay na po ako ng ICLI sa R2. So, enter. Enable tayo dito. T. Hostname. R2. Then, class. Gaya din po ng ginawa ko kanina sa R1, ganyan din ang umpisa. Magkakaibahan lang nga lang mamaya sa mga PC IP address, yun. And banner. Na? Mamaya na. Mali. And then password tayo. Cisco. Spelling pa password. Login. Then line
PC 04. Yan. Then password ulit. Yung IP address na sa may ating fast Ethernet 0, yan, kung saan PC natin nilagay siyang connection na yan. No shot. Yan. So, dapat may green. PC1 is the green. Wait. Wait, nag-back. Yan. So, doon naman tayo sa PC4. So, para sa PC4, is 90, P0, 1, 10, IP add, 1, 9, 2, 6, 8. Mali. No shot. Yan. Explain no shot ko. So, enter. Exit natin dito. And then sa may ano tayo. Serial. Tapos, wait lang. Hanapin ko lang dito yung sa ating fast Ethernet. One nine three. So, 55
255.252. Yan. Then maglalagay po tayo dito ng clock rate na shot po tayo dyan. Yan. See? Tapos maglalagay po ulit tayo dito. Tapos maglalagay tayo dito para sa ating line ay sa ating serial 1. So, ganito muna tayo para dito. Yan. So, bakit ako nag-exit doon? Then, IP add. Okay. Excuse po sir. Nine, 6, 8. Okay. 255. Ito pala tayo mag-exit. And then, para sa ating IP route, two, 6, 0, space. Yan, para mas madali.
buksan po natin yung R2. Tapos ito po tayo sa R3. R3 na po tayo. Yan, R3. Ito natin. Enable. Ay, sorry. Mali. Ano para tayo muna? ft and then hostname R3 then no IP. Password natin is Cisco login line 10 line with D04 10 password. Let Cisco Kukonect ko na po dito sa yung router 3. So i-connect ko na po to mga PC dito. Yan. So fast internet, ethernet, cell 0. IP add. So na-connect na po yung PC6. Naman tayo sa PC3. IP add ko. Yan. Na-connect ko na rin. So, ko-connect na po natin tong 3 sa 2. So, hindi, try ko po siya ulit mamaya. Yan. So, ko-connect na natin siya dito. So, router 3.
Hindi pala dot to. Yan. IP add. Tapos sa IP. Ay shit, mali. 192 pala to. Yan. Check tayo dyan. Dito.
So, dito sa next, para mabilis is 11, and then 255.255.255. Yan. Start natin. Next. Ito is 4. 255. 255. 252. That's 0. Shit, mali ito. Wait. Ito. 2. Ito pala to. 128 pala to. Waiting ko. 4. 0. 255. Next. 11. 6. Sorry, 0.0. 0, 4, space, 0.0. 0, space, S, 0. Valid.
Ay, shit, wala nga ako nung. Sorry. IP route pala. Setted masyado. Wait, yan. Hmm. Yeah. So, yan. Nagkaroon na pala ng connection. So, yun po ang aking activity 3. So, yan sir. Try na po natin mag-simulation. Simple po natin. PC5 to PC4. Try natin muna. PC4. Yan. Then, babalik. So, yun. Tama. Gumagana po siya. So, try naman po natin dito sa PC3 to PC2. Yan. So, start natin. I-post. Pinto-pinto din lang ito para mabilis. Yan. Ulit. And then yan. Gumagana sir. Then, next is PC1 to PC3. Ganyan. So, yan. Yan po sir. Gumagana po. So, yun po sir ang aking final activity presentation. Yan sir. Thank you po.